Ang kautusan at ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi maaaring basta na lang ipawalang bisa o dagdagan ng anumang kasunduang nalagdaan na. Ganoon din naman sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi, sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo, na ang ibig sabihin ay iisa. At ito'y walang iba kundi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. May kasundo ang ginawa ang Diyos kay Abraham. At ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel, at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil lang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel, kundi siya mismo. Kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi, sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, pinilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo, para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. At ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya.